Hello guys! Welcome back sa aming channel. This is Art. And this is Les. And in today's video guys, pag-usapan namin kung paano ba kami nakarating dito sa Canada. Paano ba tayo nakapunta sa Canada? We came here in Canada guys by student pathway and OWP or Open Work Permit. Yes. So nag-decide kami guys na may mag-aaral sa amin. And yung isa naman ay magtatrabaho. Kasi guys, pag student pathway yung pinili nyo guys, and kapag meron kayong pamilya, may asawa kayo, pwede nyong i-apply ng Open Work Permit. Yung Open Work Permit, pwede kayong magtrabaho kahit saan dito sa Canada at kahit anong trabaho. And kung meron kayong anak, makukuha nyo rin guys. So ano ba yung mga steps kung paano mag-student pathway and OWP? So first step is kung mag-asawa kayo katulad namin, mag-decide kayo sino ba sa inyong dalawa ang mag-a-apply as student. So in our case guys, we decided na ako ang mag-aaral at siya ang mag-open work permit. Kasi sa student pathway guys, yung OWP, siya lang yung pwedeng mag full-time work at walang limit. Kapag yung student naman is limited siya sa 20 hours per week. Pagpili niyan guys, ang pagde-decide niyan is marami din kayong i-consider kung ang profession ng mga partner nyo, kung sino ang mabilis na makahanap ng trabaho. Sa case kasi namin guys, we decided na ako kasi siya ang magtrabaho. Kasi naawa siya sa akin guys. Sweet. Second step guys. Second step, humanap kayo ng napupusuan yung lugar dito sa Canada. Kasi guys, marami lugar dito. Napakalaki po ng Canada. And saan tayo ngayon? Currently, we are here in Alberta. Yes, we are here in Alberta province. Meron kaming personal na dahilan bakit namin pinili yung Alberta. Yung iba pinipili yung cities like Toronto, Ontario, Vancouver, British Columbia. And yung iba pinipili yung mga malalayong lugar sa Atlantic provinces. Advice namin guys, lahat ng places na yan, magkaroon kayo ng research. Kasi lahat ng provinces na yan, lahat ng cities na yan, meron po siyang mga advantages at disadvantages. Tama. When it comes to tax, when it comes to weather, environment, iba-iba po siya guys. Kaya, especially guys, i-consider nyo ang cost of living. Yes, iba-iba rin ang cost of living nila. Kaya, advice namin, research. Research muna kayo. Then, kung saan nyo gusto na lugar. Then, third step, after nyo makapili kung sino mag-aaral, saan lugar nyo gusto, ang third step is mag-decide kayo anong course ang pag-aaralan ni student. So, anong course ang pinili mo? So, in my case, pinili ko yung early childhood learning education because ang previous job ko guys is assistant teacher. Yes. Consider nyo yung mga past na trabaho nyo, past experiences nyo. Ano ba yung mga courses na pwede sa akin na pwedeng tumaas yung credentials ko? Number 4 na step guys is yung humanap kayo ng tinatawag na Designated Learning Institution or DLI. Yun guys, saan makikita yung mga DLI? So makikita niyo yan guys sa website ng ircc.ca. Yes. Flash lang namin dito guys ang flash na lang namin guys yung yung website. So diyan makikita ang mga legit and official na mga schools na pwede nyong applyan. Yes. Pero guys, be careful kasi lahat ng school is nandoon na. They are all legit, but you need to be careful to choose the school na nagbibigay ng postgraduate work permit. Yes, napakahalaga nun guys. Kasi ano ba yung postgraduate work permit? So yung PGWP na tinatawag guys is yun ang ibibigay na work permit after mong makuha ang diploma mo or after mong gumraduate. Tama. So if you get the wrong school na hindi nag-o-offer o hindi nagbibigay ng PGWP is directly after you graduate here in Canada, directly you will go home.
in your home country. Nako, kaya delikado guys. Piliin yung mabuti yung school nyo. And Yes. kung sumusubaybay kayo guys sa aming channel, meron kaming video about picking the DLI. And kung ayaw nyong mag-IELTS, meron din pong mga DLI na nag-o-offer ng admission kahit wala po kayong IELTS. Yes. So, hanapin nyo guys yung video na yan. Ang lamig. Malamig na. Malamig kami guys kasi nandito kami sa park ngayon. Nandito kami sa park. So, medyo malamig na guys. Malapit na mag-winter. So, ano ba yung number 5? Step 5. Yung step 5, kailangan makumpleto nyo na yung step 1 to 4. Pag nakumpleto nyo na yung step 1 to 4, nakapili na kayo sino mag-aaral, anong course, saang lugar, anong school. So, it's time to apply for your studies. At kailangan nyo makakuha ng tinatawag na LOA. Or they call it letter of acceptance. Without the letter of acceptance from the school, guys, you cannot proceed to applying your visa. Tama. And paano ba mag-apply ng LOA? Hanapin nyo ang official website ng school na napili nyo Yes. para dun nyo makita ang lahat ng requirements na hinahanap o hinihingi ni school. In our case, nag-DIY lang po kami. Pero kung choice nyo na mag-agency, walang problema guys. Makakatulong sila sa inyo pero siguraduhin nyo lang na legit yung agency na yan. Yes, kasi napakarami guys ng mga fake na agencies. So, be careful. So, pagpunta sa official website ng school, nandun na ang mga requirements. Pwede na magbayad ng application fee kasi always guys, ang lahat ng school dito is may application fee. So, depende yan sa school na napili nyo kung magkano ang application fee nila. Sa atin, 150 yata. Yes. Sa amin, na binayaran namin is $150. Yun yung application fee. So, kung marami kayo napipili or pinagpipili ang eskwela, lahat po yun babayaran nyo yung application fee. In our case kasi, 4 yung pinagpilian naming schools. So, 4 na 150 yung binayad namin para makakuha kami ng kung sino sa kanila ang magbibigay ng LOA. Kung sino ang maunang magbigay ng LOA. Kaya nga, kung gusto nyo, ganun yung diskarte nyo. Kung meron kayong choice 1, choice 2, choice 3, choice 4 na school, pwede nyo silang apply ang lahat. At the same time. At the same time, yan. Kung gusto nyo talaga isang school lang, why not? Kung isa lang ang school na applyan namin guys, it will take time na maghintay kung mabibigyan ba kami ng slot or hindi. Karamihan ng schools nagpapabayad po ng tinatawag na tuition fee deposits. Yon, depende po yan sa school. Depende pa rin yan sa school. Kung magkano. Yan, merong mga schools na may iba 1.4, may iba 2.5, may iba 50%. 1.5, mga ganun. So, depende rin yan sa schools, guys. Ang pinasa ko lang na requirement is yung high school form 137, high school diploma, high school certificate of English as medium of instruction, college TOR, college diploma, and college certificate of English as medium of instruction. So number 6, step 6, ano ba yung gagawin nyo? Kailangan ma-prepare nyo na po yung tinatawag na proof of funds. Ano ba yung proof of funds? Remember, proof of funds guys is yung money or yung funds nyo na dadalhin nyo sa Canada. Tama. Take note guys, we are saying proof of funds, not a show money. No, alisin nyo na po guys yung mentality na show money para makapunta dito sa Canada kasi yung pera na binanggit ng Canada kailangan nyo guys na dalhin dito. Kasi believe us, napakahirap guys dito mag-umpisa lalo na kung wala kang pera. Yes. So magkano ba ang proof of funds na kailangan? So sa isang student, kung mag-isa ka lang, student ka lang na pupunta dito, ang kailangan mo lang is 10,000 Canadian dollars. Yes, pag may asawa ka, kung dadalhin mo ang asawa mo or common law partner, kailangan additional ng 4,000. So that will be 14,000 kung dalawa kayo. Yes. Paano kung may anak?
kung may anak kayo guys, additional na naman siya ng 3,000 Canadian dollars for each of your child. Yes. At saan ba ilalagay yung proof of funds na yan? So ilalagay mo yan guys sa bangko. Yes, kailangan nasa bangko guys yung pera na yan, or yung mga resources na pwede mong ma-withdraw. So advice namin guys, kung once naka-reside na kayo na mag-Canada, kahit hindi pa kayo naka-umpisa sa step 1, dapat naka-prepare na ang bank account nyo. Tama. Kasi guys, kailangan ang bank account nyo is existing. Kailangan ang bank account nyo is mature na, and dapat yung pera is nandoon siya, may in and out. May in and out, and dapat mature din yung pera nyo. Gano'n ka mature? Dapat mga 4 to 6 months. Yes. Ibig sabihin, kunyari balak nyo mag-apply next month at kabubukas nyo lang ng bangko nyo last month, no. Hindi pwede. Bawal yun guys. So dapat sa hindi pa lang kayo nag step 1, dapat may bank account na kayo. Tama. Yes. Doon nyo ilalagay. And additional sa mga binanggit namin na figures, ano pa yung dapat na nasa bangko nyo? Dapat nandun din sa bangko nyo ang pang tuition fee na bayad nyo. So 1 year, at least 1 year. Yes. So guys, comment down below kung gusto niyo ng video about sa proof of funds lang, kasi itong proof of funds guys is maraming maraming mga tanong dito sa proof of funds. So yes, kung gusto niyo, kung may mga tanong kayo sa proof of funds, comment niyo lang, gagawa kami ng video. Separate video para sa proof of funds lang, kasi crucial talaga ang proof of funds. Saka maraming dapat i-discuss. Yes. Kung ayaw nyo pala na ilagay sa bangko yung tuition fee na pera, pwede nyo naman pong bayaran sa school. So kunin nyo lang yung resibo from your school, then i-attach nyo po yung resibo sa inyong visa application. Iba guys, ang ginagawang diskarte nagbabayad lang tuition fee deposit. Then the rest of the tuition fee is naka-stack po or naka-deposit na sa kanilang bangko. So hindi naman required guys na bayaran nyo kagad yung first year tuition fee kagad. Hindi talaga yan requirement guys ha. Kaya diskarte lang namin yun guys. Kung gusto nyo maganda yung application nyo, ipakita nyo sa visa officer na may kakayanan kayong magbayad. Yes. Yun. Step number 7, kumpletuhin nyo na po yung ibang requirements dun sa sa visa application nyo. Karamihan ng mga requirements, yung mga nasa biodata nyo, including yung mga birth certificate nyo, marriage certificate, yung mga certificate, NBI, mga police clearance, NBI, certificate of employment sa lahat ng mga naging trabaho nyo. Tapos mga pwede rin mga proof of income kung saan kayo nagtatrabaho. And dun din sa application nyo guys, magsusulat po kayo ng ng tinatawag na SOP saka LOI. So ano pa yung yung SOP? SOP is yung statement of purpose. Saka yung letter of intent. Letter of intent. Yung mga letter na yan guys, is yan yung explanation mo sa application mo, kung bakit Canada ang pinili mo, bakit yan ang school na pinili mo, bakit yan ang course na pinili mo. Tama. Ano ang future plans mo, dapat isulat mo yan dyan. Tapos anong gagawin mo after na mag-graduate ka, anong plano mo pag uwi mo sa Pilipinas. So step number 8, magpa-medical kayo guys. May tinatawag na upfront medical. Isa po yan sa medyo magastos, kasi sa Pilipinas yata it's around 10,000 pesos kada tao. And meron po siyang validity. So kailangan nyo siyang gawin na less than 1 year yata bago ka magpasa ng application. Kung sa tingin nyo ready na kayo, pag ready na kayo, doon na kayo papasok yung step 8
Yung step 8 naman guys, after nyo makakuha ng bank statements at bank certificates, pwede na po kayong gumawa na tinatawag na GCK account. Yung GCK account, doon po nyo i-attach lahat ng requirements nyo. Bali, yan talaga ang pinaka-website na mag-a-apply ka na ng visa. Ang tinatawag nila dyan ay lodge. Diba? Lodge. Yun yung usual. Pag sinabi, narinig nyo yung mga ibang mga nagka-Canada, kailan ka magla-lodge, ibig sabihin nun, kailan ka magsasubmit ng application mo. So, once na pag-submit nyo ng application nyo guys sa GCK, dun na papasok ang paghihintay. Yes. Gaano katagal maghintay? According sa website is ilang days yun? 180? Yung usual or average na waiting time is around 3 months. Around 3 months. 3 months daw, mga 90 days. 90 days to 180 days, yun ang usual. Yes. Pero, depende yun guys sa mag-handle na visa officer sa inyo. Actually, we don't have idea guys kung paano nila ina-assess, paano nila binabasa ang application namin. Tama. Wala kaming idea guys, basta nag-submit lang kami tapos maghihintay. Sabi nga ng ibang mga joke nga ng ibang mga Pilipino depende daw sa gising ng visa officer kung i-reject ba yung application nyo or i-accept. And kami blessed kami guys kasi kung napanood nyo yung first video namin tungkol sa Canada, pagka-submit namin, ilang days lang bago yung lumabas? 13 days. 13 days lang lumabas na po yung approval namin, and we're very blessed and we thank the Lord sa blessing na binigay sa amin. Canada. And hindi nyo malalaman guys kung ano plano ni Lord sa inyo, kaya kung dream nyo na magpunta dito sa Canada, lakasan nyo lang yung loob nyo. Yes. Basta tandaan nyo lang guys na ilagay nyo na sa mindset nyo guys na mahirap mag-umpisa dito sa Canada. Kahit naman saan guys, kahit saang bansa naman na pupunta ka, sa sa isip pa lang na umpisa, yun talaga ang pinakamahirap. Kahit nasa Pilipinas ka, kahit nasa Dubai ka, kahit nasa Singapore ka, mahirap ang mag-umpisa. Mahirap maging OFW. Yan. Kaya guys, kung kayo decided na, be prepared. Just be prepared. Yun lang talaga guys. Just be prepared, and lakasan nyo ang loob nyo at tibayan ang pananalig sa Diyos na kung ano ang pinapangarap nyo ngayon guys, makakarating din kayo. Amen. Like us. Pinapangarap lang namin to dati guys. Ngayon nandito na kami. Yes. Nilalamig. Yun. Thank you guys sa panonood. So subaybayan nyo guys yung mga susunod pa naming video, and lahat po ng mga susunod naming video is about buhay namin dito sa Canada, at magbibigay po kami mga tips and advices lalo na sa mga bagong aspirants na gustong mabuhay dito sa Canada or magtrabaho. See you on our next video. Yes, goodbye. Bye. God bless. God bless.